Amy Marcos, parang awa mo na. Mag-resign ka na, Amy Marcos, no? Kung ang iyong mukha ay kasing kapal ng iyong baba, eh sana naman maging manipis naman ang mukha mo kahit papano. Alang-alang sa sambayan ng Pilipino, ay mag-resign na dapat itong si Amy Marcos. Bakit mo natin nasabi? Alam nyo, itong mga nakaraang issue sa China, ano na to sumambulat na sa taong bayan. Na i-discuss na natin sa ating vlog, no, mga kabunyog, mga kababayan. Itong nabuking na secret deal ni Duterte, kung saan talagang kinumit niya yung mga bagay na gusto ng Chinese. Kung ano yung gusto ng China, yun ang ginawa ni Duterte. In fact, si Duterte nagpaalam sa China kung ano ang magagawin. Kung ano ang hindi pwede at pwede nating gawin, si Duterte ay yan ang ginawa. Nagpakatuta sa China. At di ba, itong si Amy Marcos, napapansin natin, talaga namang sinasabi niya. Nung una, maraming bumabatikos dyan sa secret deal ni Duterte. Hanggang ngayon, na nagkabuking-buking na nga. Maging si Marcos Jr., sinabi na may secret deal. I think, napiko na rin talaga si Marcos Jr. dito. Sinabi ni Amy Marcos nung una, OA naman daw, overacting daw yung mga kritiko ni Duterte, di ba? Ngayon, si Amy Marcos ang chairman ng Committee on Foreign Relations sa Senado. Ngayon po, may inilabas na resolusyon si Senadora Risa Hontiveros. Itong resolusyon na to ay nananawagan ng pag-iimbestiga ng appropriate committee sa Senado tungkol dito sa secret deal ni Duterte sa China. So gusto ni Risa Hontiveros imbestigahan ito ng Senado. At yung tungkol sa China na yan, yung secret deal ni Duterte, yan ay babagsak po sa komite na pinamumunuan ni Amy Marcos, itong Committee on Foreign Relations. Pero alam nyo si Amy talagang traitor din. Nga. Kumbaga, nga lang si Amy. Hindi niya po inaaksyonan. At wala yatang balak magpatawag itong si Amy Marcos ng pagdinig sa Senado. Samantalang kailangan itong malaman dahil alam nyo, nakataya po dito yung West Philippine Sea. Hindi lang yung Ayungin Shoal, hindi lang yung Scarborough Shoal, yung ating exclusive economic zone, yung ating teritoryo, yung ating sovereignty at sovereign rights, ay tinutulugan ni Amy Marcos itong pagdinig ng kanyang komite sa Senado. At ayaw niyang imbestigahan si Duterte tungkol sa secret deal. Kasi pwede naman talagang ipatawag ng Senado si Rodrigo Duterte, si Harry Roque, o nandyan na si Alan Cayetano. Pwede na silang pagsalitain dyan. Ano ang laman ng kanilang secret deal? Hindi yung gagawin lang ni Duterte, pamura-mura lang siya sa kanyang press con. Di ba yan din yung punto ni Bongbong Marcos, ni Marcos Jr.? Hindi ipinaalam sa kanilang administrasyon yung napag-usapan ni Duterte at ni Xi Jinping. Ngayon, malaki talaga ang role ng Senado dito, mga kabunyog, mga kababayan. Malaking-malaki ang role ng Senado. At ito nga ay papatak sa komite mismo ni Amy Marcos, Committee on Foreign Relations. Pero mukhang ayaw ito ni Amy Marcos kasi dapat dito, hindi na lang Committee on Foreign Relations, no? Dapat dito kaya Amy Marcos, Committee on China, huda sa China. Yan. Parang gano'n, ano? Huda sa Pilipinas na mga China, rather, no? Ibig sabihin, dapat nagpa-function si Amy Marcos, at least bilang Pilipino. Bilang Pilipino, senador pa siya dyan. Pero hindi Lahat ng mga sinabi ni Amy, pagtatanggol kay Duterte, in the end, pagtatanggol sa China. Di ba? At sinasabi niya pa noon, nung mga nakaraan, tayo daw ang courting danger. Kumbaga, tayo pa daw ang parang nagpapasimula ng gulo. Yan ang mga statement ni Amy Marcos
No? Ayaw ni Amy Marcos ng matapang na pagresolba. Ayaw niya ng matapang na resolve. Ayaw niya ng matapang na pagsagot laban sa China. Ang problema dito, siya ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Kaya para sa atin, dapat mag-resign na itong si Amy Marcos. Wala nang dahilan, hindi lamang sa kanyang komite, mga kabunyog, mga kababayan, kundi bilang senador. Sapagkat ito po ang hamon ngayon sa ating mga leader. Hindi na to usapin ng politics, hindi to politika. Ito ay usapin ng ating pagka-Pilipino. Pilipino ka ba o hindi ka Pilipino? Si Amy Marcos, hindi niya lang pinakita na ayaw niyang gampanan yung kanyang pagiging senador. Ayaw niyang maging Pilipino. Sa isip, sa salita, sa gawa. Bakit natin nasabi? Yung mismong sinasabi ni Amy Marcos, pagtatanggol sa China, pagtatanggol kay Duterte, at ayaw niyang magpatawag ng investigasyon. Bakit ka nananahimik? Bakit tinutulugan ni Amy Marcos itong secret deal ni Duterte na dapat, nung unang nabuking ito, nung alam niyo, nung unang nagtatalak si Harry Roque, di ba, mga kabunyog, mga kababayan, sana nung nagtatatalak si Harry Roque, umentra na si Amy Marcos at sinabi, meron ka palang nalalaman na secret deal na ito lang ang papapasukin dyan sa Ayungin Shoal, tubig at pagkain lang. Dapat ipatawag ka namin sa Senado kasi hindi pwede yan. Kasi para sa atin talaga namang atin yung Ayungin Shoal, nandyan ang BRP Sierra Madre, dahil teritoryo natin yan, i-repair natin yung ating military vessel dyan. So bakit sasabihin ng China, hindi pwedeng i-repair yon? O hindi tayo pwedeng magdala ng construction material? Diba? Who you? Kumbaga, sino ka ba? Magnanakaw ka ng teritoryo, tapos kami pagbabawalan mo sa sarili namin teritoryo. Diba dapat ganyan ang linya ni Amy Marcos? Hindi po. Hindi po. In fact, nananawagan na si Senadora Risa Hontiveros. Talagang matapang tong si Senadora Risa na-imbestigahan na ng komite, appropriate committee, dyan sa Senado, itong secret deal Duterte. Kasi tingin natin, malalim ito. Marami pang laman ito na ginawa ni Duterte na ayaw nilang sabihin sa tao na yan din yung iniiyak ng China ngayon. Yan ang sinasabi ng China Pilipinas daw ang hindi marunong tumupad sa salita. Yan ang pangkontra ng China. Meron daw silang deal kay Duterte, sa administrasyon ni Duterte, sa gobyerno ni Duterte, tungkol dyan. At ang Pilipinas daw hindi tumutupad sa kanyang salita. Hindi naman Pilipinos yun, di ba? Hindi naman Republika ng Pilipinas ang nakipag-deal sa China ng panahon na yan, kundi ang hudas na si Duterte na sa kasamaang palad ay presidente nung panahon na yan, di ba? Kumbaga, yung tagabantay ng ating soberanya, yung presidente, yung foreign affairs secretary niya, sila Cayetano, kung sino pang nandyan, silang bantay sa lakay sa sarili nilang bayan. Bantay sa lakay itong mga hudas. Kaya yan yung naging kadil ng China na nagnanakaw ng ating teritoryo. At tingin natin, sinasang-ayunan niya ni Amy Marcos na dapat ang role niya dito, dapat sana si Amy Marcos, kahit makaduterte siya sa politika nila yan away nila yan. Marcos Duterte magkaaway. Pero kahit man lang sa issue ng China, ito sanang si Amy Marcos ay magpaka-Pilipino ka naman. Di ba? Magpaka-Pilipino ka naman, Amy Marcos. Kahit papano, sana gayahin niya yung kapatid niya. Kahit papano, di ba? Alam mo naman, di naman tayo maka-Marcos. Pero kahit papano, nakikita mo naman si Bongbong Marcos Jr. ngayon, ayaw naman niya magpakatuta sa China na pumapayag na lang kung ano yung ginawa ni Duterte, ito tolerate na lang ng Marcos administration. Hindi naman ganon. Diba? At least sana sa ganon level, Amy Marcos, ipakita mo ang iyong pagka-Pilipino. Ang nangyayari, itong si Amy Marcos, pinapakita ang kanyang pagkahudas sa bansang Pilipinas.
Hindi niya pinapakita yung pagka-Pilipino eh. So, pagka ganyan, nga siya sa investigasyon, ayaw niyang buksan ng secret deal ni Duterte, pwede namang ipatawag yan si Canor anytime eh. Di ba? Bakit di nila ipatawag yan? Eh, citizen, regular na mamamayan na yan, hindi na yan presidente. Ipatawag nila si Duterte dyan sa Senado, si Roque, si Cayetano, yung lahat ng kanyang Foreign Affairs Secretary. Ipatawag din si Eduardo Anyo, na tinuturo ni Duterte, nakaharap naman daw doon, na dati niyang National Security Advisor, na nasa gabinete ngayon ni Marcos, si General Anyo. Magharap-harap sa Senado. Si Anyo, si Cayetano, si Roque, si Panelo, si Duterte, o kung sino pang kanyang mga may kinalaman dyan sa sinasabi ni di Duterte na nakaharap yung mga generals. Ipatawag lahat yon. Sino ba yon? Ano yung usapan? Ano yung usapan nila with Xi Jinping, with China? Oh, pwedeng gawin yan ng Senado. Pwedeng ipatawag yan ni Amy Marcos sa Senado sa kanyang Committee on Foreign Relations. Yan yung panawagan ng resolusyon ni Risa Hontiveros. Ipinail na yan ni Risa. Hindi ina-actionan nitong makapalang baba na makapalang mukha na si Amy. Ayaw niyang actionan eh. Bakit? Kahit ang taong bayan, kahit si Marcos Jr., presidente na, hindi pa alam. Hindi alam ni Marcos Jr. kung ano talaga yung secret deal. Pero yan yung sinasabi ng China. Kaya tayo, gusto natin malaman ano ang secret deal na yan. At ang pwede talaga makabulat-lat niyan, Senado. Senado, kasi ang Senado may kapangyarihan yan. Magpatawag ng mga tao, resource person, in aid of legislation. O, di ba? Nakalagay naman doon sa resolution ni Risa Hontiveros. Committee hearing in aid of legislation. Simple lang ang solusyon eh, di ba? O, sabi nga ni Marcos Jr., pinapatawag niya yung Chinese ambassador sa Pilipinas. Yung si Wang Silian, na mayabang din yung bastos na ambassador na yan. Yung si Huang Silian, ang tawag natin yan, si Buang Silian, bastos yan eh. Binabastos niya ng Pilipinas. Ngayon, gusto ni Marcos Jr. malaman kung ano yung secret deal. Eh, alam mo naman, Chinese yan eh. Maganda ng straight. Mula sa bibig ni Duterte, sa bibig ni Roque, sa bibig ni Alan Peter Cayetano, kung sino pa mga Foreign Affairs Secretary ni Duterte, yung sinasabi nilang mga generals ni Duterte, mga opisyal ng gobyerno, di ba? Si Roque, si Panelo, ipatawag sa Senado. Once and for all, magharap-harap si Eduardo Anyo na dinedenay. Ang sabi ni Eduardo Anyo, bagamat siya ay naging National Security Advisor ni Duterte, sabi ni Eduardo Anyo, wala naman daw siyang kinalaman dun sa usapan. Eh yung pang isang masakit dyan, babantayan din natin yon. Ibig mo palang sabihin, Duterte, yung National Security Advisor mo, walang alam sa ginagawa mo? Eh, delikado yun pagka ganun. So, ibig sabihin, blanco ang Pilipino, tayo mismo blanco. Ang sinasabi lang ni Duterte, ni Roque, ang papayagan lang ng China ay magdala ng pagkain na tubig doon. Ano bang ibig sabihin nun? Nare-recognize nila yung yung authority ng China? Ganun ba yon? Kaya dapat malaman yung titik, yung letra ng kasunduan na yan. Either ganito po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pag nag-hearing sa Senado, kung sakali, ang itatanong lang dyan, meron bang kasunduan? Kung merong kasunduan, ano ang laman? Pangalawa, nasan yung dokumento? Kung may kasunduan, ano laman? Nasan yung written? Hindi naman pwedeng verbal yan. Nasan yung written document ng kasunduan? Ngayon, kung wala naman written na kasunduan at verbal lang ang ginawa ni Duterte, eh talagang saksakan ng hudas. Dahil kung imagine, verbal lang, parang bagoong, parang isda sa palengke, parang turon, parang puto na binebenta sa lansangan yung ating soberanya.
Ano yan? Nagbebenta ng puto sa palengke? O ng tinapa? Verbal lang? Salita lang? Walang written? Ganun na sinasabi ni Duterte. O sa kanyang press con, anong pakana ni Kanor? On my, sa aking pagkakaalam, o sa aking pagkakatanda. Imagine that. Pwede ba yung gano'n na sa aking pagkakatanda? Pwede bang gano'n sa aking pagkakatanda? Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun. Dapat magkaalaman dito. At si Amy Marcos sana, ikaw Amy Marcos, ang may malaking role sa Senado na mag-imbestiga dyan dahil ikaw ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Si Amy Marcos. Ang problema kay Amy Marcos, sagad-sagaring maka Duterte, sagad-sagad na maka China, at kahit si Amy Marcos, kinokontra niya yung policy ng kanyang kapatid. Kinokontra ni Amy Marcos yung policy ni Marcos Jr. Tungkol sa China. Na hindi na nga magpapakatuta sa China, lalaban sa China. Ang utak din lang kasi ni Amy, parang maka-China din. Ang sinasabi niya ni Amy Marcos, parang Duterte din yan, gera. Na sumunod na lang sa China kasi ayaw natin, hindi natin kaya ng gera. Kumbaga, bubugbugin tayo ng China. Kasi hindi nga daw natin kaya makipaggera, makipagdigmaan. So, ganun yung narrative nila, parang ang liit ng choice. Sumunod sa China kasi ayaw natin ng gera, or kung gusto natin, lumaban sa China, pero gegirahin tayo. Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang logic ni Duterte, nila Amy Marcos. Kung ano yung gusto ng China, ganon. Bluffing po yan nang babluff. Bakit? Gera na lang ba ang solusyon? O di ba maraming ginagawa ngayon ng Marcos administration? Hindi namang gera yun O kagaya niyan, galing si Bongbong Marcos sa Washington DC. Sa kanilang trilateral summit with Japan, si Prime Minister Kishida ng Japan, talagang matapang. Talagang diretso rin magsalita si Prime Minister Kishida ng Japan. Ganon din si Biden. So trilateral summit yan. At talagang ang punto niyan, yung sinasabing Indo-Pacific region. Kasama na nga dyan ang Southeast Asia at yung West Philippine Sea issue. Na yan talaga yung mga focal point ng kanilang discussion. Pati yung dispute ng Japan sa China, sa East Japan Sea. Kasi may dispute din ng Japan dyan. Dapat dyan si Amy Marcos nakasuporta Diba? Dapat dyan vocal si Amy Marcos sa pagpapalakas ng ating depensa sa pamamagitan ng mga multilateral agreement, multilateral joint patrol, o ano mga maritime coordination, maritime cooperation. Wala Ang gusto ni Amy Marcos, maging kung ano yung gusto ni Duterte, na matakot sa China, ayaw ng gera, at tumahimik na lang, at ayaan na yung China dyan. At kung sinong babatikos kay Duterte, OA daw. Tayo pa ngayon ng OA para kay Amy Marcos, overacting. Ganyan po ang nangyayari. Di ba? So, ito, sana, bilang siya member ng Senado, chairman pa siya ng Committee on Foreign Relations, siya dapat yung nangunguna na talagang nagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas laban sa China. Hindi na lang bilang senador o bilang politiko siya, kundi bilang Pilipino. At least bilang Pilipino kaso hindi nga, kahit Pilipino, hindi nga Hudas. Ang tawag natin dito, Hudas. Sila yung, kumbaga sa alam niyo yung nanlalaglag. Sila yung binigyan ng kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino para protektahan ang ating interes. Bilang senador, bilang chairman ng Committee on Foreign Relations, sila yung inaasahan natin na magpapalakas ng posisyon ng Pilipinas sa international community, sa ating laban dito sa magnanakaw na China. Pero anong ginagawa ni Amy Marcos?
tuta. So, wala na siyang karapatan mag-stay sa Senado. Miski isang segundo, wala nang karapatan si Amy Marcos na tawagin pa siyang senador o maging tawagin siyang isang Pilipino. Para sa atin, gano'n na. Ang mga Pilipinong kumakampi sa China, sa ginagawa ng China, kumakampi sa pagtataksil ni Duterte, nagtatanggol sa ginagawang paghuhudas ni Duterte, nila Roque, ang kumakampi dyan, wala na kayong karapatang tawaging Pilipino kayo. Wala na. Tinakwil nyo na ang pagka-Pilipino nyo. Kapag kumakampi kayo sa mga magnanakaw ng ating teritoryo, bumabastos ng ating soberanya, bumabastos ng ating dignidad bilang bansa. Wala na silang karapatan maging Pilipino. Much more maging senador kagaya ni Amy Marcos. Wala na. Dapat nagre-resign na yan. Dapat nananawagan na mga Pilipino. Yang sila Bongo, sila Bato, nasa na kayo? Robin Padilla. Dapat maingay na sila dyan. Nasa na itong mga makaduterte na ito, ng mga hudas na to? Oh, ang tatahimik, di ba? Amy Marcos, sila Villar, si Tolentino, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, Lito Lapid, na minsan na lang magsalita, nagsasablay-sablay pa. Nasaan kayo sa issue ng West Philippines ngayon? Senador eh. Tahimik. Pero sa issue ni Kibuloy, na manyakol, na maraming kaso ng panggagasa, sex trafficking, na wanted na tong si Kibuloy, yan, maingay sila. Kaya nilang ipagtanggol si Duterte, si Kibuloy. Pero ang West Philippines Sea, itong mga traidor na mga senador na to, wala silang imik dito. Diba? Nawawala ang tapang. Oh, si Robin Padilla nasa na? Nasa na yung pulpul na yan? Nasa na yung pulpul na yan? Wala na, diba? Mas mahal niya si Kibuloy eh. May utang na loob siya kay Kibuloy. Oh, si Sintianak Villar, si Mark Villar, nasa na? Sa issue ng China, nasa na sila? Wala silang mga strong statement. Hindi kagaya ni Risa Ontiveros. Nga. Kaya dyan makikita natin, itong mga senador na to, sana hindi na to manalo. Hindi na to iboto ng tao. Kahit na lang bilang Pilipino, hindi nila maipakita yung pagmamalasakit nila sa bayan eh. Ganon sila kaloyal kay Duterte. Ganon sila magpapakatuta kay Duterte, magpapakatuta sa China. Wala na silang karapatan maging Pilipino pa, mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang po. So anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog. Mga kabunyog, mga kababayan, no? Kulit Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.